Hi guys! On this vlog, samahan nyo kami sa aming Batangas road trip. Time check, it's 2 a.m. Ready na si Ayumi, na isalansa na rin ni Daddy lahat ng bag na dadalhin. Kaya isuot mo na yung helmet, girl, dahil tayo na lang pala ang hinihintay sa Sandigan. After a short hi hello at masigurado na kompleto na ang lahat, bumatsin na agad kami para sa aming first stop. Would you believe na Quezon City pa nga lang yan, pero may naligaw na agad sa amin. Hindi nga naman talaga may iwasan na may mga ganitong mangyayari. First stop is Quiapo Church para sa quick prayer for a safe and blessed ride. Dito rin nga namin na-realize na may isa na palang kulang sa amin. Okay lang yan guys, para may mapag-usapan at pagtawanan din naman kayo pagkatapos ng ride. Plan nga namin sana na dumaan ng Manila Boulevard pero maraming saradong mga daan. Kaya paikot-ikot muna ang mga person na ito hanggang sa nakarating na nga kami ng Buendia. After that ay naging smooth na ang aming biyahe hanggang sa makarating na kami ng Cavite. At may maliligaw na naman nga dito dahil ang iba sa amin ay papunta pa ng Trece Martires. Time check, it's 4:30 a.m. para sa second stop namin, Bernaldas Lugawan sa Silang Cavite. Shoutout, medyo maalat na po yung lugaw nyo ngayon. Quick meal lang, then tuloy na agad sa aming biyahe. Nagpagas nga lang muna ang iba sa amin dito sa Petron Tagaytay and then nag-take na rin kami dito ng mga group pictures. Asan ka? Cute na ribbon ko, diba? Tagaytay vibes na nga talaga, ang lamig ng hangin, makapal ang fog, at syempre, ang cute na ribbon sa helmet ko. Girly-girly muna tayo today. Time check, 6 a.m. Nasa Tuwi, Batangas na kami. Stop over muna ulit sa 7-Eleven at Petron. Yung iba bumili ng isdang iihawin. Kami naman ni Daddy may dala na kaming marinated na chicken. Syempre, dahil maarte tayo, picture-picture muna habang naghihintay. Dahil mainipin nga itong si Commander, nauna na kami sa Aurora's Cottage sa Lian. Mga 25 minutes ride lang ito from Tuwi Landmark. Pagdating namin, may mga friendly dogs agad na sumalubong. Tapos si Ma'am, yung owner, agad kaming inasikaso for a reservation. Dahil madami nga kami, doon kami sa big open cottage. May sockets pa yan, kaya perfect para mag-charge ng gadgets. After a few minutes, dumating na rin ang iba naming mga kasama. Agad naman nag-prepare ng breakfast. May inihaw, may kinilaw. Pero guess what? Wala kaming dalang kanin. Buti na lang pwede magpaluto sa kanila kaya problem solved. Wow. Habang busy sila, nilibot ko muna ang buong resort. Ang ganda ng place, low tide pa that time, just a few steps away para makaliko. May hugasan, malinis na CR, malakas ang tubig, at hindi tubig alat ha. At eto pa, may shower head. Hindi yung parang buhos tabos style lang o kaya yung may tubo lang na bumubutas yung bunbunan mo. May sabitan pa at patungan ng damit yan. Sobrang convenient. After roaming around and some photo ops, natapos din silang magluto. Budel fight time na! O bakit parang hindi naman yata tayo kumain? Ganun pa rin yung tiyan mo te, flat na flat. After nga namin kumain dyan, nag-freshen up lang ako and then retouch gamit ang paborito kong sunscreen from Fairy Skin. Syempre, protektado pa rin tayo kahit chill trip lang. Time check, 11 a.m. Nagpaalam muna kami na babalik sa hapon. Next stop, Balayan, Batangas para makifiesta. As usual, solid ang handaan. May kalderetang kambing, suman. Paborito ko to, lalo na pag sinasawsaw sa asukal. At syempre, buko salad at leche flan. Boys went for Tagay after kumain. At by 3 p.m., nagpaalam na kami na babalik sa Lian. May pabaon pa silang pagkain. Salamat po! At dahil piyestahan nga itong pinuntahan namin, naabutan pa namin pa uwi ang parade ng Reyna at ng banda. Oh baby G, mata mo, sa nakatingin? Pagbalik namin sa Aurora, sakto, mataas na ang tubig, perfect na for swimming. Agad na nga kami nagtayo ng tentyaan dahil malapit nang bumaba ang araw. Buti na nga lang napakadaling iset up ng tent na to, para ka lang nagbubukas ng payong. Pwede nga pala ang car camping sa kanila. Maputi at pino ang buhangin kaya hindi masakit kahit nakapaa. Napakalinis ng paligid. Napansin ko nga ang dami nilang alagang aso pero wala kang makikitang dumi kahit saan. Maya-maya pa nga nagpakitang gilas na si Haring Araw. Ito talaga yung pinakagusto ko, to witness the beauty of sunset everywhere I go. It calms my heart and reminds me how beautiful God's creations are. After sunset, lumusong na kami sa dagat. Pero maya-maya may kulog at kidlat. Takot naman itong person kaya umahon na agad. Habang nagbabanlaw pa nga ako dyan, nagdadasal ako na sana wag umulan. Pero ayun, hindi tayo pinakinggan ni Lord. Umulan nga pero hindi naman kalakasan. At hindi inaasahan na walan pa nga ng kuryente. My goodness gracious. Buti na lang prepared tayo, may dala akong rechargeable lamp. Yan ang nagsilbing ilaw namin habang kumakain ng dinner. After dinner, diretso na ako sa tent to rest dahil wala pa talaga akong tulog. Thank you, Gojo Doc Rechargeable Fan. Lifesaver ka talaga. By 10 p.m., bumalik na rin ang kuryente kaya nakapag-charge na ulit
ulit kami ng mga power banks. I walk up to this beautiful view in front of me. Iba rin talaga pag nature ang kasama mo gumising. Maririnig mo lang ang alon, mga kulisap at sariwang hangin. Malayo sa ingay at polusyon. Pagkagising ni Daddy, pack up na ulit, ready to ride home na. It was another fun and memorable ride. Hanggang dito na lang. See you on our next trip.